Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga Southern Luzon. At syempre po magandang araw sa dakilang lalawigan ng Batangas at sa magigiting na sambayan ng Batanggenyo. Siyempre po, panibagong araw na naman po ng pagbiyahe kasama ang inyong timon para sa araw na ito, araw ng Huwebes. Siyempre po, hatid po namin ngayon ang ilang mga napapanahong balita at mga impormasyon dito lamang sa inyong Kapitolyo. Siyempre, mga ilang mahalagang kaganapan sa ating bansa. Hatid namin ngayong Thursday edition dito sa opisyal na programang pang-radyo ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ito po ang Biyaheng Kapitolyo. And we are broadcasting live via Facebook live streaming. So sa mga nakatutok sa amin ngayon, good morning po sa inyo. At kami po ay live na nagbabalita dito sa aming gusali sa PIO Media Center, dito sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sabayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at sa ating mga panibagong partner station, radio station, ang 102.3 FM Tricab Infinite Radio. At araw na naman po ng Thursday, November 9, 2023. At muli po ay samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At bago nga tayo magtuloy-tuloy, syempre, ito, ang ilan yung mga dapat abangan mamaya lamang ay sasamahan tayo ng mga kasamahan natin sa Provincial Social Welfare and Development Office upang talakayin ang mga nakahanay na aktibidad na magaganap sa Children's Month Celebration. At syempre, kukumustahin natin ang handa ng ipasa o nasa kamay na ng legislative branch ang Child Welfare Code ng lalawigan na pinaghirapan ng aming mga kasama sa PCPC o ang Provincial Council for the Protection of Children. So, because we believe our children is our future. Correct. Diba Tama kanta yun? po. Siyempre, Kuya Eds. At para naman po sa mga may init at pinag-uusapang balita sa ating bansa at lalawigan, seguridad ng pagkain sa rehiyon at ang mga hamon sa sektor ng agrikultura, tinalakay ng Daguiao sa Calabarzon 2023. At bilang ng mga jobless Pinoy, tumaas. Ayan, at sa ilan namang ipabang balita, kita natin kasabay niyan Daguiao yung community market ng ating Provincial Agriculture Office na naganap kahapon. So ang lahat pong iyan ay inyong tutukan dito lamang po sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre kasama na rin po ang inyong mga panawagan, pagbati. Una na ako, Grace. Binabati ko ang ating mahal na Governor Dodo Mandanas, ang kanyang katuwang sa paglilingkod, ang ating Provincial Administrator Sir Willie Racelis, at sa ating mga kasamahan dito, syempre, sa Provincial Information Office, sa pamumuno po ng aming Information Officer, Ma'am Abel Bihasa, at sa lahat na po ng kawanihan ng Kapitolyo na naglilingkod ngayong araw. Magandang umaga po. Ayan, pagbati rin po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang palalawigan. Siyempre po sa pangunguna po ni Vice Governor Mark Libiste at sa mga board members po ng ating lalawigan. So tuloy-tuloy na tayo, partner. So
bibilisan ko na ang ating pagbiyahe para ma-interview na natin ang ating mga kaibigan sa PSWDO. So sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po inyong mga lingkod. Ito pong muli si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Ang Batanggenyo. opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ang ating umaga, hingi po muna tayo ng paggabay at patnubay. Siyempre, ihahatid ng ating kasama ngayong umaga, ang aking partner, Grace Briones. Makapangyarihang Diyos, itinataas namin sa iyo ang iyong mga pinagpalang mga anak. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang mga karapatan at kahalagahan ng mga bata sa ating lipunan. Ngayon pong buwan ng Nobyembre ay ginugunita ang National Children's Month sa buong bansa at naway kilalanin ang kanilang mga ambag at masigurong maganda ang kanilang kinabukasan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at pangarap upang magabayan na makamit ang mga ito. Ganon din madama nila ang tunay na pagkalinga upang makita nila ang kabutihan mo, Panginoon. Sa lahat at sa gayoy maging pasimula nila iyon ng paghubog patungo sa iyong mahal na Ama. Ipagkaloob mo nawa sa kanila ang pusong mapagmahal at ikaw ay mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, kasamang Grace. At ang panalangin natin para sa mga tulad nating mga bata. Natatawa yung guest natin. Mga bata pa kami. Bata man ang isip. Ayan. Pero, di ba? Young at heart. Yan ang mahalaga. Dahil tayo ay patuloy na masigla na naglilingkod. Yes. Yan. So, bago tayo magtuloy-tuloy, ay binabati namin si Mr. and Mrs. Andal, si Berry at si Christian. Para sa kanilang newly born. Congratulations sa Direk Christian. Siya ay magbabait. Ayun. May sinasabi si Direk Lindon. Siyempre, si Kevin din. Siyempre, mga kasamahan natin nagbait na. Kaya, ayan. So, para naman bumati sa ating mga taga-subaybay ngayong araw, siyempre ang ikatlong miyembro ng aming pangkat ngayong Huwebes, ang heartthrob ng Biyaheng Kapitolyo, walang iba, si Gian Marco. Yan, maraming salamat po Sir Eds at magandang umaga po sa atin pong lahat na nakatutok ngayon sa ating pong Facebook live streaming sa Batangas PIO. Yan po, babatiin lang po natin pong mga kasama ngayong umaga dito po sa ating Facebook live stream. Kasama po natin si Kuya Froilan Salcedo, ang Ate Cheryl May Halili, kay Kuya Mon Carag na ngayon po ay mag-i-exam. Good luck po Kuya Mon. Kay Ate Jane Elarmo, kay Tita Nilda de Villa, kay Tita Lota Lailo, kay Kuya Vincent Roy de Chavez, kay Kuya Joshua, kay Tita Nenet at sa Sir June Magnay po. Yan po, pinapabati po ng Sir June ang good morning daw po sa mga taga-Talumpok, Silangan, Batangas City. At yan po, kasama din po natin ang ating regular viewer po ang Sir Nonoy Valencia. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yan po, si Kurt Bayanay, si Kuya Kurt Bayanay, magandang umaga rin po sa inyo. Sir Eds. Ayun. Thank you, Gian. Salamat po sa mga nakatutok sa ating ngayong araw. Siyempre sa ating kaibigan at laging nakasubaybay, no? Yes, si Sir Nonoy. Magandang umaga sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan. Good morning kay Kay Cantos na si Miss Kay. Tutok sa atin, siyempre kay Hansen Silva Limba. Ayan, good morning at siyempre kay Jane. Good morning. Ayan, kaway-kaway lamang, sabi ni Jane Rumel. Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo ngayong araw at tulad nga po ng nasabi namin, we believe our children is our future. No? So hatid namin later
ay ang ilang mga kaganapan o mga programa ng pamahalaang panlalawigan na nakasentro sa proteksyon ng mga kabataan. So, i-discuss ito mamaya ng ating mga guest. At talaga namang kahapon pa ako kinukulit. Panay ang kulit. No. Excited na daw siya. At talagang kung maaari nga daw kahapon ay ready na daw siya. So mamaya po ay matutunghayan niyo po siya kasama ng kanyang kasama. So pero bago po yan, syempre tayo muna ay tutungo sa ilang mga mahalagang paalala. So wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang inyong mga lingkod. Muli ito po ang Biyaheng Kapitolyo. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababati po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin ding gumagana ang exhaust fan. Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place.
Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, are we back? Ayun, oo daw. So, tuloy-tuloy na po tayo ngayon sa ating talakayan. At dahil nga dito sa Biyaheng Kapitolyo, kanina ko pa sinasabi, I believe that our children is our future. Ayan, ha? And I thank you. Ayan. At tulad po ng naipangako namin sa inyo kanina, ay kasama po natin ngayon ang mga kasamahan natin sa Provincial Social Welfare and Development Office. Hello po sa mga kasama natin sa PSWDO, sa ating mga pamunuan dyan, kay Ma'am Flor, kay sino pa ba? Si Ma'am Emmy, si Ma'am Ethel, at kay Ma'am Adele, at syempre kay Chaobang. Ano? Kapulong ko kahapon, Tita Obang. Ha? Ayan. Good morning po sa inyo. Syempre kay Heidi at kay Norly. Ayan, yung mga matatagal na sa Kapitolyo eh. Tawa si Joey. Lagot ka mamaya. So, joking aside, eto na po. Kayo po ay nakatutok dito sa Biyaheng Kapitolyo upang samahan kami upang talakayin at itong ang buwan ng November. At sang-ayon po sa Republic Act 10661, ang buwang pong ito ay itinalaga bilang buwan ng mga bata o National Children's Month. Layunin po ng okasyong ito na kilalanin at igalang, protektahan ang mga bata kasama ang kanilang mga karapatan bilang isang natatangi at mahalagang miyembro ng lipunan. Ayan, Kuya Ed, sa taon-taong selebrasyon nito ay hindi po nakalimot na makiisa ang pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Hermelando Mandanas at ng mga katuwang niya sa paglilingkod. Ang mga kabataan ay isa sa sektor na lubos na tinututukan ng gobernador dahil sa kanyang hangarin na may ayos ang kanilang mga kinabukasan tungo sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay. At sa umaga nga pong ito, atin pong aalamin ano nga ba ang mga naihandang aktibidad sa pagdiriwang ng Children's Month ngayong taon para sa kabataang Batanggenyo. At ang makakasama nga po natin ngayon sa ating Thursday Talk, sila Ma'am Eileen L. Aranio, ang Social Welfare Officer 3 at Chief of Integrated Social Services Section, at ganoon din si Ma'am Diana C. Jacobe, Social Welfare Officer 1. Good morning po sa inyo. Welcome back dito sa Biyaheng Kapitolyo. Oh, welcome back, Ma'am Joay. Lang isang taon ay alam ko ay ganito rin ang ating usapan, pero bias sectoral, no? Marami po tayong tinalakay doon ukol sa proteksyon ng mga bata tulad ng kanilang Juvenile Act, yung child labor. Ngayon naman po ay syempre dahil nga sa ating pagsisikap sa PCPC, ayan, at ilang mga revision o pagpapalawak pa ng saklaw ng Child Welfare Code ng lalawigan ay syempre dapat nating ipaliwanag sa publiko para naman malaman nila ang nilalaman nito at ano ba ang talagang layunin nito. Pero bago yan, ay pababatiin muna namin kayong dalawa. Siyempre sisimulan ko na sa aking kasamang si Ma'am Eileen, also known as Joay, dito sa Kapitolyo. Ayan. So, hello. Isang makabatang pagbati, Sir Edwin and Ma'am Grace. Yan. At siyempre higit sa lahat sa ating mga suki na nanonood po ngayon. Good morning po sa ating lahat. Miss Dea. Good morning po sa ating lahat at hello po sa aking mga kababata, kasamahan sa children program po ng aming tanggapan. Sina Ginger po, magandang umaga sa inyo, si Atilem, si Brenda, si Mother Lala, si Reina. At ang lahat po ng bumubuo ng PSWDO, good morning po sa inyong lahat. Siyempre, babatiin na namin yung mga kakatuwang namin sa PCPC na talaga namang
ay blood, sweat and tears ang inialay, no? Natatandaan ko ilang buwan o ilang taon itong binalangkas, talagang siniguro na ang nilalaman nito ay talagang sapat at talagang poproteksyonan ang mga kabataan, So, dahil nga nung nakaraang buwan lamang ay formal na ngang tawag dito, i-endorso na to. Approved na, kumbaga. Wala na revision. Talagang ilang beses itong binalik-balikan. At talagang kumbaga nga sa paglilinis, every nook and cranny ay talagang binusisi ng ating mga kasamahan sa PCPC. So, kumusta na po ang kalagayan nito? Ang paghahanda ng PSWD at syempre katuwang ang PCPC at ang pamahalang palalawigan dito sa Child Welfare Act. So sa ngalan po ng Provincial Government of Batangas at ng Provincial Social Welfare and Development Office, kasama po yung ating PCPC, maligaya po kami na ibahagi sa inyo na ang ating amended Child Welfare Code ay naaprubahan itong by the council natin, sa full council meeting natin, no October 26, 2023. At ngayon po ay, ito po ay ready na para endorse sa para sa legal review sa ating Provincial Legal Office. At sana ay lahat ng provision, mandato dito ay maaprubahan at para siya ay talagang ma-adapt or ma-aprobahan na ng sangguniang panlalawigan para sa implementasyon po ng ating child welfare. So sana naman pag na-review na lang hindi na bumalik. Ayan. So once pong ito ay dumaan na sa masusing pagsusuri ng ating mga legal experts dyan sa Provincial Legal Office, ito po i-endorso na sa sangguniang panlalawigan para ilatag bilang isang amended Child Welfare Code. Yan. So tapos pag ito po ay okay na sa SP, ito po ay lalagdaan na ng ating gobernador at ibig sabihin po noon, in full effect na po ang amended Child Welfare Act. So bakit ga ito na-amend? Dahil may mga ilang provision dito na talagang nililinaw ano ba at sino ba ang mga dapat na tawaging bata. Ayun. At ilan ang siyempre nadagdagan ang kanilang mga karapatan dahil siyempre itong mga ganito ay sumasabay din sa takbo ng panahon o napapanahon. Tulad nitong mga cyber voyeurism, yung cyber sexual harassment, na nung araw naman wala niyan. So ngayon, kasama na rin yan halos dun sa protection. Curious lang ako. Pag sinabi bang bata, yun ba'y anong edad? Ayan, kasi yun ba'y simula pagkasilang pa lang ng bata? Yun ba'y talaga kasi diba, pag yung sangguniang kabataan ay hanggang 31. Ngayon, pag dito sa sa Child Welfare Code na lalawigan, anong bang ang age ang itinuturing na nasa kabataang level pa rin? Anyone from you can answer? So, pag sinabi po nating bata, siya po ay tumutukoy sa mga may edad na below 17 years old. Pero po, kapag po ang isang bata ay walang kakayahan na alagaan o proteksyonan ng kanyang sarili, kahit anong edad po siya, pwede pa rin po natin siyang i-consider na siya ay isang bata. Ito po yung ating mga PWD. Ayun. So, yung may mga kalagayan. Pag hindi niya kayang proteksyonan ng kanyang sarili, ay siya ay may tuturing pa rin isang bata. Siyempre, tulad nga ng nabanggit natin kanina, ito ay isang matagal na proseso. Kailan po sinimulan itong pagbalangkas nitong revised Child Welfare Code ng lalawigan? Bali, Sir Edwin, alam niyo naman ito kung kailan tayo ang habang panahon natin pinaghandaan itong Child Welfare Code natin na amended nga po. So, last year, parang by the end of the year na po tayo nag-start na magkaroon ng consultations about the provisions ng Child Welfare Code. At nito nga pong from January, one of the agenda natin during our meeting sa PCPC, isa po itong agenda natin yung magkaroon ng amendment
yung ating Child Welfare Code. So, yung mga kasapi po natin, yung ating mga kasamahan sa PCPC, sila yung nag-input dito. Kumbaga, yung mga provision na kailangan baguhin o kailangan i-amend. So, yun po. Nagsimula tayong January at until October nga po ito. Ayun. So, maaari nyo mong tanong, sino ba yung PCPC? Hindi lang ho kaming tatlo yan. Marami ho kaming katuwang dyan. At pwede po bang, sino-sino ba mga ahensya? Yun lang naman doon sa inyong mga natatandaan. At alam ko, madaming nga po ito. Dahil lahat po ng sektor dito, even po yung mga NGOs, ay talagang katuwang natin dito. Sino-sino po ba yung mga departamento at yung mga NGOs na naging katuwang para naman malaman nila, talagang seryoso. Oo, pinag-aralan. Maghati na kayo siguro. Okay, bali po yung ating pong mga members ng Provincial Council for the Protection of Children. So, iba't ibang tanggapan po siya. Unang-una, nandito po ang ating Committee on Social Welfare sa pangunguna po ng ating Bucal Rosales. Committee on Women and Family sa pangunguna po ni Bucal Bausas. Nandito rin po ang ating mga mula po sa tanggapan ng budget, treasurer, ng ating pong PHO, ng ating DepEd. Gusto ko lang bigyan diin, Sir Edwin, na kung makita po natin yung iba't ibang miyembro ng ating council ay meron po tayo sa budget o treasurer. Kasi kung titingnan po natin, meron pong dapat may nakaupo sa usapin ng budget. Ay, mahalaga yan. Opo, syempre, para po sa implementasyon ng ating mga programa. Tapos, wadiga po ang ating mga rights ng mga bata ay iba't iba. Kaya po meron tayong PHO para sa kalusugan, merong DepEd para sa edukasyon. Dahil gusto nating ipakita na yung iba't ibang mukha at iba't ibang aspeto ay matutugunan sa pangangailangan ng ating mga bata. Kasama din dyan yung mga law enforcement agency, ang DOLE, Department of Labor, upang masiguro, maproteksyonan na hindi sila malalagay sa alanganin o pang-aabuso. Siyempre, napaka-vulnerable niyan dahil karamihan naman ngayon ay hindi na nga masyadong napapansin. Yung mga bata ay nagtatrabaho na. Pero ang sasabihin mo, pag atin namang kumbaga binigyang pansin, ay kaya po namin ito ginagawa ay para kami mabuhay. Pero doon nga po pumapasok yung Child Welfare Code dahil pwede po natin silang alisin sa ganong sitwasyon at ihanda sila sa mga future endeavor. Kumbaga, huwag ka muna magtrabaho ngayon, dito ka muna sa pangangalaga ng ating mga kinauukulan at ihahanda ka namin para pag ikaw ay handa na at ikaw ay adult na, hindi ka na, kumbaga, back to zero. Yun po yun. So, tulad nga nito, yan, isa na yun, no? Ano pa yung sinisiguro nitong Child Welfare Code ng Lalawigan? Miss Diane? Kagaya po ng provincial planning, kasama din natin yan. Ano po, ang Provincial Legal Office, kasi syempre sa ating hindi naman tayo mga abogado. Yes, hindi naman po tayo mga abogado. So, nandyan ang Provincial Legal Office na nag-check din or gumagabay sa atin po. Ang PNP, ang ating mga NGO po, syempre yung ating mga katuwang na NGO, ang LASAC, Share Incorporated. Ang Atikha? Hindi pa kasama. Doon yata sa kabila yun. Yes po. Pasensya na ho, marami ho kasi kaming inuupo. Nagra-rumble na ho kami kasi maraming, may bawsi pa ho kami. Ibang usapin yon. At yun naman ay sa next Thursday ay si Ma'am Obang, si Ma'am Eva Murillo, kilala sa tawag na Chang Obang dito sa Kapitolyo, ang magpapaliwanag naman yan. Sabay-sabay na kasi pag minsan, ayan, at kita naman ni Miss, ano pa yon? Ano pa yung sinisiguro nila bukod doon sa pagiging maproteksyonan sila sa pang-aabuso? Ano yung sinisiguro nila na ang bata ay dadaan sa ganitong proseso at poproteksyonan itong ganitong batas upang maging produktibong miyembro ng pamayanan pagdating ng araw? Okay po. Sinisiguro po ng ating Child Welfare Code ng mga provision dito na ang bawat karapatan nila simula sa kanilang pagkasilang, yung tinatawag natin yung para sila ay karapatang mabuhay, yan,
karapatang ma-develop ang kanila through education po natin. Yung maproteksyonan, yun nga po lagi nating sinasabi, kailangan ang mga bata ay free from abuse. Ano po? So, dapat hindi sila na-engage sa anumang mga pang-aabuso. At isa pa, ay yung ating dapat isinasama natin sila sa ating mga pagpaplano. So, kaya nga po, isa sa karapatan na na meron sila ay yung participation rights. So, we always include ang mga bata sa planning ng mga activities, lahat po ng concerning sa kanila. So yun po ay ating tinitingnan din, sinisiguro. Ayun, maaari po silang magtaka, no? Bata pa yung sasama nyo na agad sa pagpapla. Ito po ay sinisimulan sa tahanan. Siyempre po, di ba, pag kayo ay nagpupulong-pulong, anak, gusto natin sa darating na mga taon o ganitong panahon, ganyan, may gusto nating ganito yung ating bahay, gusto ko maganda yung garden, kasama siya din, and so on and so forth, no? Ayun, so, nagsisimula talaga sa pamilya ko. Tulad yan, anak, tayo magta-travel, tipid-tipid muna. Ayun, ganun. Pero wala pong biro. Tama yon kasi dapat from the household, then sa community. Kaya po nga, mahalaga din ang partisipasyon ng mga bata. So, ayan, ipaliwanag na ng dalawa. So, dadako naman tayo. Ano naman yung mga nakalatag na programa ng pamahalaan panlalawigan na siyempre laan sa mga bata? Marami po tayong programa para sa ating mga kabataan. Unang-una po ay nagbibigay po tayo ng ating ECCD checklist sa ating mga daycare workers. So nandoon po, isa po siyang booklet para po makita po natin yung development ng mga bata. Nagbibigay din po tayo siyempre ng ating tulad po nito ng ating mga celebration para po maipakita natin na may panahon o may isang activity na nilalaan para sa kanila. Meron din po tayong, nagbibigay din po tayo ng financial assistance sa ating mga daycare center. Katulad po na kailangan nila ng aircon, kailangan nila ng mga monoblock chairs and tables. Tapos meron din po tayong augmentation natin sa honorarium siyempre ng ating mga daycare workers. Yes, dahil nga po siyempre sila po ang ating katuwang sa mga iba't ibang bayan at sasabihin ko na rin po, meron po kami tayong honorarium distribution ngayong biglang segue ngayong November 14, 17 and 20. Ayun, nakita ko nga sa communication. Sunod-sunod yun. Yes, ayun, mukhang isang dag sana naman yan. Ayan. So talagang busy-busy itong mga to eh. So ayun, nakita nyo sa edukasyon, ang provincial government ay hindi lang yung bata. Siyempre, yung mga nangangalaga sa bata. Doon yun magsisimula. Pag hindi naalagaan, ay di mapapabayaan natin. So, tulad nga po ng kanina pa natin pinag-uusapan, itong Children's Month Celebration. At ito'y alam ko ay sa November 25, araw ng Sabado. Ayan. So, alam nyo, ganong kasipag dahil kahit araw ng Sabado, nandito tayo sa Kapitolyo upang ipagdiwang ang ating Children's Month. Ano ang mga aktibidad na looking forward para sa November 25 sa mga bata at sa kanilang mga guardians? So, this coming November 25, Sir Edwin, tulad po ng inyong nabanggit, tayo po ay magkakaroon ng Provincial Children's Month Celebration. At ang ating pong tema ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring of Right to Life for All. Sinaulo ko pa yon, Sir Edwin. Alang-alang sa iyo. Yun yung apat na sektor na kailangan primary. Ayan, nilahat na. Nilahat na. Ayan. Tapos, magkakaroon po tayo ng contest, photo contest and filmmaking contest. Aba. Yes, may pre-judging na tayo, Sir Edwin, this coming November 15. Iyon po ang entry po nun ay per district. Tapos, siyempre, meron po tayong inilaan ng mga cash prizes. Magkakaroon din po tayo ng forum on child's mental health dahil aminin po natin o hindi. Oo. Isa po yan sa medyo alarming na issue ng ating mga bata. Ko kayo. Dahil, alam mo, maraming akong nakakausap ng mga magulang na ibang-iba daw ang mga bata ngayon. Parang ang bilis daw tumanda.
Eh, samantalang ako nung mga 12, 14 years old, ay basketball lang ang iniisip ko tsaka makapag-bike. Ngayon, yung iba na yung mga bata. Diba? Sabi ko, ilang taong ka na ba? 15. Sabi ko, ano yung iniisip mo? Parang you're too young for, kumbaga, ang bilis nung dating nung mga pangyayari o yung mga ano. Siguro dahil na rin sa nakikita, naririnig, napapakinggan sa social media. Napakalaking impact ng Oo, social syempre media. yung mental health. Oo, nagpakamatay ganong edad. Oh, yes. Oo. May mga na-encounter na kayo dyan, mga idinulog sa inyong tanggapan na ganon, mga issue. Gusto ko rin itanong kay Ma'am Eileen kung ano yung problem na yung pinaka-top na sa ngayon ay lumalabas. Ano po, Ma'am Eileen? With regarding po naman sa suicidal cases natin, hindi po siya na-elevate sa province. So siya po ay sa LGU lamang. Siguro po ay dahil po siguro very sensitive po yung issue. Kumbaga, sinasa privado na lang. At Yes bata po. nga. Dahil po protection na natin ang Yes mga po. bata. Tapos siguro po yung isa pa po nating issue, yung ating pong teenage pregnancy. Oh. Ayan. So, mga edad 16. Hindi lang sir, bali nakakalungkot man pong i-share pero ang alam ko po ay buong Calabarzon meron po tayong 10 years old. 10 years old? Yes po. Wow. So, imagine mo yun, 10 years old, pag naging 10 years old yung bata, 20 years old lang yung mother. Then pag 30, 20, para lang silang magkapatid. Pero, di ba, sabihin ng iba, maganda nga yun, para lang sila magkapatid. Hindi po. Kasi, hindi po handa ang ganong edad, physically and mentally, na maging, imagine mo, 10 years old, magiging ina ka na. Dapat naglalaro, nagbabasa, nag-i-enjoy sa kanyang kabataan. Ayun. So, bukod po doon, may mga iba pa pong kaganapan. Siyempre, ito po'y kasabay ng ating pag-opening ng ating Christmas bonanza dito sa Kapitolyo, ang pailaw sa Kapitolyo. Ang alam ko ito ay mag-start ng 1 p.m. onwards. So, ano ba yung ina-expect ng mga batang tulad namin? Excited na ako, Miss Joy. So, sa umaga nga po, after ng forum, magkakaroon po tayo ng mga parang trick or treat o mga libreng serbisyo sa ating mga bata kasi gusto nating maramdaman at i-enjoy nila yung araw na yon. Meron po tayong mga candy booth, photo booth, may mga magician po tayo na darating po o magical show. Meron po tayo mga cotton candy, ice cream booth at yun. Talagang para sa bata. Pero sa Edwin, yung mga isip bata, pwede na rin naman. Ayun, oo naman. Youth is forever. Yan. Yes. May mga parlor games din. As in, yung activity ay para mag-enjoy ang ating mga bata. So, syempre, bibigyan natin ng mga parangal, yung mga magwawagi doon sa mga pa-contest. Involving schools. Ito Ayan, so mga kasama natin sa DepEd, hello, si Miss Mar. Ayan, napaka-active niya sa GC. So, yun po ang magaganap. So, narinig na po natin, magkikita-kita po tayo dito sa Kapitolyo, sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone para po sa selebrasyon ng Buwan ng Kabataan na may temang Healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all. Ayan, sa ulo. Mabibigla ito mga ito. Ganyan kasisipag. So, hindi na namin kukuhanin pa ang inyong mahalagang oras at alam kong kayo busy. Ayan, so ang inyong mga mensahe at mga pagbati. Siyempre, unahin na kita. Kaibigan Joy. Muli po, maraming salamat Sir Edwin and Miss Grace na sa pag-imbita para sa amin kasi isa po ito sa ating advokasya. Yes. Tunay kaya Sir Edwin? Tunay dahil ilalagay ko ito sa accomplishment ng aming tanggapan na lagi niyong hinihingi at kailangang i-report sa PCPC. Tapos, share din lang natin Sir Edwin na every Monday during flag ceremony, nagre-recite po tayo ng ating Panatang Makabata. At siguro po ay every Friday, meron po tayong blue kada Biyernes.
magsusuot ng yes blue. po. Inline din po sa ating celebration ng Provincial Children's Oo, Month. tapos sa Bausi, start ng 18th day campaign. Sa 26, kailangan naman naka-orange. Ayun. So, ayan, sa 2 weeks from now, ayan, mag-start naman po ang Bausi kung saan tayo rin po ay kasapi. Ayan. Ayan, ano pa? Siguro po, in behalf po ng Provincial Social Welfare and Development Office, sa ating po mga members ng PCPC, maraming salamat po sa lagi pong pag-agapay at pakikipag-operate po para nga po maisigurado po natin maibigay ang nararapat na programa para sa ating mga kabataan. At muli po, November 25, kayo po ay malugod naming inaayahan na makiisa at makisaya sa ating Provincial Children's Month celebration. Open to sa lahat ng mga bata. Batang isip? Pwede din. Ayan na. Ayan na. May ice cream at cotton candy daw. Ayun, okay. Tsaka magician. Hindi ka ba takot sa clown? Hindi daw. Ayan. Miss na yan. Okay po. Maraming salamat Ma'am Grace and Sir Edwin sa opportunity po na makapanayam po kayo ngayong umaga. Ano po? So, salamat din po sa ating mga PCPC na kasama talaga. Ano po, malaki pong ambag natin sa pagbalangkas talaga ng ating Child Welfare Code na i-ensure talaga sa ating karapatan ng mga bata. Ito po siya. Ayan. Yan po yung luma na pero mas kumapal pa po yun. Pero ganyan po yung itsura niya. At yan nga po. Ayan. Marami pong talagang every page to binasa. May assignment kami. Kaya pag minsan okay. So maraming salamat sa inyong dalawa sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon at talagang kahapon nga sa pulong namin ng Bausi tsaka migrant sa sector, excited na si Joy. Gusto niya, wag na live, i-record ka. Ayun, si Miss Dayan, ang lagi ring kapulong ko sa GC. Ayan Ayan, maraming ding salamat po sa pag-imbita sa amin sa sector, sa PCPC. Ayan. At sa mga pamunuan po ng PSWDO, sa department head ng kay Ma'am Flor, thank you po. At alam ko ngayon ay may magaganap, care of naman ng ating mga persons with disability. Ayan, kay Sir Harold, may bigayan yata ng hearing aid, assistive devices ngayong araw. Ayan. So, talagang binabati ko ang inyong tanggapan sa patuloy na pagsuporta sa lahat na yata ng sektor ng lipunan. Social Welfare and Development Office. So, Ma'am Joy, Ma'am Dayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. At God bless po sa inyong dalawa. So, narinig niyo po ang mga programang nakahanda para sa mga bata ng ating pamalang panlalawigan. At sana po ay magtuloy-tuloy ito at talagang maproteksyonan ang ating mga kabataan. So, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong,
talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po 10:17 in the morning. At narinig na po natin ang ating mga talakayang kanina. So dadako na po tayo sa ating balitaan para sa araw na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo. Narito na po ang ating mga balita para sa araw na ito at para ibigay ang lahat ng iyan at ilang mga kaganapan sa ating lalawigan, narito ang ating patroller, Gian Marco. Maraming salamat po, Sir Eds. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Region 4A ang ginanap na Dagyao 2023 Open Government Regional Town Hall Meeting Season 2 na may temang Nourishing the Nation from Farm to Table, Bridging Farmers and Consumers sa Provincial Auditorium Capitol Compound, Batangas City noong 8 ng Nobyembre 2023. Layunin ng Dagyao Open Government Town Hall Meeting na isinagawa katuwang ang Department of Budget and Management, Philippine Information Agency, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Partnership of Philippine Support Service Agencies na talakayin, suriin at ipaalam sa mga mamamayan ang mga plano ng pamahalaan sa pagtugon sa mga problema sa seguridad sa pagkain at produksyon ng agrikultura sa bansa. Kabilang sa mga paksang pinag-usapan ang mga logistics policies na kailangang paigtingin at panatilihin upang mas mapalakas ang sektor ng agrikultura, mga gampanin o tungkulin ng mga tagapamagitan sa agriculture value chain at paano tiyakin na balanse ang magiging kita ng mga tagapamagitan at mga magsasaka.
Kasabay nito, tinipon din ang iba't ibang frontline service delivery agencies tulad ng Pag-ibig, SSS, PSA, PhilHealth at iba pa sa isang one-stop shop na nag-alok ng kanilang mga serbisyo. Nakiisa sa ginanap na meetings Provincial Administrator Wilfredo Racelis na naging kinatawan ni Governor Hermelando Mandanas. Samantala, bilang bahagi ng Dagyao 2023, nagkaroon muli ng community food market sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone na mayroong 20 na mga kooperatiba at organisasyon ang nagtinda ng iba't ibang mga produkto sa nasabing pamilihan na inorganisa naman ng Office of the Provincial Agriculturist. Ayan, so nakapamili ka ba dyan kahapon? Yes, oo, ako, maraming, ayan, nakikita natin sa ating screen, no? Yung mga taga-Kapitolyo ay talagang suki nitong community market. Manabati ko yung ating pamunuan ng Provincial Agriculture, si Dr. Rod Bautista, at sa ating kaibigan at dating kasama sa pamamahayag, si Sir J.M. Pangilinan. Samantala, sa ating national news, bilang ng jobless Pinoys, tumaas. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong nakaraang Setyembre, batay sa survey ng Philippine Statistics Authority. Sinabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa na tumaas ng 2.26 million ang jobless Pinoy na may edad 15 pataas. Noong nakaraang Agosto, nasa 2.21 million ang mga Pilipino na nawalan ng hanap buhay. At batay sa datos, 45 sa 1,000 katao na nasa labor force ang mga walang trabaho o pinagkakakitaan nitong September ng taong kasalukuyan. Hinihinala na nakadagdag sa masamang panahon noong Setyembre sa mga dahilan kaya dumami ang walang trabaho. Marami rin anyang mga labor force participants ang naghihintay na ipatawag muli sa kanilang mga pinapasukan o yung tinatawag na rehiring. Kaugnay nito, nabawasan naman ang mga may trabaho sa 47.67 million nitong Setyembre kumpara sa 48.7 million noong Agosto. Katumbas ito ng 95.5% employment rate na bahagyang bababa sa 95.6 nitong Agosto. Sa pagbaba ng labor force participation nitong Setyembre, hinihilala ni Mapa na isa ito sa mga dahilan nito ay ang schooling dahil marami umano na nasa working age population ang bumalik na sa kanilang pag-aaral. Samantala, tigdas, umakyat sa halos 300%. Tumaas na ng halos 300% ang naitatalang kaso ng tigdas sa bansa mula po January 1 hanggang October 14 kumpara pa sa parehong period noong taong 2022. Nakapagtala ang DOH ng 1,829 kaso na mas mataas ng 299% sa 458 na kaso noong nakaraang taon. 6 na pasyente rin ang nasawi ngayong taon kumpara sa wala naman nitong nakaraang taon 2022. Idinahilan ni infectious diseases expert Dr. Rongina Solante ang pagtaas ng mga kaso sa mababang vaccination rate sa mga bata laban sa measles, mumps at rubella o MMR at hindi umano nakaabot sa kinakailangang 90% vaccination rate ang pamahalaan ngayong taon. At nagbabala rin ang eksperto na maaari pa rin tumaas ang mga kaso ng polio, pneumonia, influenza at pertussis kung patuloy ang pagtanggi sa pagpabakuna ang publiko. Sa iba pang balita, rule of succession ipapatupad sa mga napaslang na nagwaging barangay officials. Nagbabalik po ang ating patroller, Gian Marco. Hindi makakaupo ang mga talunang kandidato kapalit ng mga napaslang na nagwagi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections dahil sa ipinaiiral na rule of succession ayon sa Commission on Elections. Ipinaliwanag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco na sa ilalim na rule of succession na nakapaloob sa Local Government Code, ang maaaring humalili sa panalong kandidato na pumanaw ay ang nakaupo sa susunod na posisyon. Ang nasa dulo namang posisyon na mababakante dahil sa pagbabago ay pupunuan sa pamamagitan ng appointment ng isang kwalipikadong individual ng city or municipal mayor. Una nang kinonditaan ni COMELEC Chairman George Garcia ang naganap na pamamaslang sa isang nagwaging barangay chairman sa Davao at isang nagwaging kagawad sa Pasay City, may kinalaman man ito sa halalan o wala.
So, ayan tandaan nyo, baka akala pag natalo o napas lang yung nanalo, ay ang papalit naman ay yung natalo. Hindi po, rule of succession po. So, ang primerang, may tinatawag tayo dito, si primerang konsihal ang magiging bagong kapitan at yung nasa dulo ay pupunan ng LGU. Yan po ay isang nasa batas. Nasa batas, no? So, umbaga nga sa atin, tigilan na natin ang karahasan. Samantala, pabahay at titulo ng lupa sa Yolanda Survivors, pinamamadali na ni Pangulong Marcos. Ito pala ay 10th year anniversary, no? Kung matatandaan nyo. Ang bagyong Yolanda ay tumama sa atin na November 7. Alam ko, no? So, 10 taon na. 10 taon na. So, nasan ka nun, Grace? Siyempre, nandito ka sa Batangas. So, hindi naman natin masyadong ramdam. Yes, dahil hindi naman dito po sa atin. Hindi naman talaga. Pero, kumbaga, naghanda rin tayo ng panahon yun. At lahat tayo ay nabigla sa dulot. Nung nakita na natin sa TV. No? Lahat tayo ay nanlumo ng hina. At talaga namang tumulong ang pamahalaang panlalawigan. Lahat naman, halos, nagtulong-tulong. Pero talagang devastation and overwhelmed na talaga ang nun. So, nakikisa kami sa mga taga-Tacloban, sa latest, sa mga taga-Visayas region. Yes po. Sa paggunita sa ikasampung anibersaryo ng ating Yolanda. Binabati ko yung mga kasama namin sa Palacat, Batangas. Yung mga kasama namin sa counterpart namin sa Batangas City, PIO City. So, samantala, pabahay at titulo sa lupa ng Yolanda Survivors, pinagmamadali na nga ni Pangulong Marcos. Pinagmamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pamamahagi ng housing unit sa titulo ng lupa sa mga survivors ng Super Typhoon Yolanda sa Visayas Region. Sa talumpati ng Pangulo sa 10th Yolanda Commemoration Anniversary sa Tacloban, nanawagan ng Pangulo sa Department of Human Settlement and Urban Development at National Housing Authority na bilisan ang pagbibigay ng mga kinakailangan tulong. Hinikayat din ng Pangulo ng Yolanda Response Clusters na makipagtulungan sa mga kinaukulang lokal na pamahalaan upang matugunan ang matagal ng isyong iba't ibang apektadong komunidad. Ipinag-utos din ng Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya na isama sa palagi sa anumang programa ang pagdesisyon sa aspeto ng climate change dahil hindi aniya ito maiiwasan. Sabi pa ni Pangulo, bagamat 10 taon na nakalipas mula nang nangyari ang trahedya, ay marami pa rin ang kailangang gawin. Kinilala rin ni Marcos sa mga hakbang ng mga lokal na pamahalaan ng Tacloban City at iba pang local government units na maging mga non-government organizations sa pagtulong sa emergency evacuation plans pati na rin sa rehabilitasyon. Samantala, Public Utility Vehicle o PUV modernization tuloy na sa December 31 ayon sa DOTR. Tuloy ang pag-arangkada ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng pamahalaan sa December 31, 2023. At ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, wala nang makakapigil pa sa deadline para sa pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ng mga jeepney drivers bilang bahagi ng naturang programa. Ito ay sa kabila ng mga kontrobersiyang kinasangkutan mismo ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Chairman Teofilo Guadis III, at merinding pinabulaan ni Bautista ang mga akusasyon laban sa LTFRB na umano'y nagkakaroon ng bilihan ng ruta ng jeepney dahil kasama rin aniya sa pagkakaloob ng ruta ang plano rito ng mga local government units. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Bautista na hindi for sale ang mga ruta at ang prangkisa ay libre lamang. Dinagdag pa niya na hindi niya ipe-phase out ang mga traditional na public utility jeepneys or PUJs, ngunit kailangan ang mga ito ay compliant o tumatalima sa Euro NGT standard at pasok sa Philippine Standards ng Trade Industry. Matatanda ang una ng inakusahan ni Guadis ang kanyang dating executive assistant na si Jeff Tumbado
nasangkot sa bribery sa LTFRB sanhi upang suspindihin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaunan ay binawi ni Tumbado ang aligasyon na nagresulta ng pagkakabalik sa pwesto kay Guadis. Ayan, maraming salamat Grace at Gian, at dyan na po tatapos ang ating balitaan ngayong araw, at ang oras po, isang minuto bago mag 10:30. So bago tayo magtapos, may mga ilang mahalagang paalala si Kasamang Gian. Yan po, sa araw po ng bukas, November 10 po, ang Bright Smile, Bright Future Project ay magtutungo po sa lungsod ng Tanawan. Magkakaroon po riyan ng oral examination at distribution ng toothbrush at toothpaste. Samantala po, sa pagpapatuloy po ng selebrasyon ng Consumer Welfare Month, tuloy-tuloy pa rin po ang proyektong Gen S, Generation Sustainable, hanggang November 25, 2023. Ang Gen S po o Generation Sustainable ay humihikayat sa mga mamimiling Batanggenyo na iwasan o bawasan ang paggamit ng mga plastic sa pagkain mula sa mga drive-thru at take-out orders sa mga fast food store. Ugaliing gumamit ng mga kagamitang magagamit muli kapag kumakain sa mga fast food at sa iba pang lugar sa labas ng tahanan. Ugaliing magdala ng mga personal na kagamitan upang maiwasan ang paggamit ng mga disposable plastic. At makiisa sa ganitong pagsasanay at pagtanggi sa paggamit ng mga plastic upang matamo ang pagpapanatili ng kagandahan ng kapaligiran at likas na yaman. Ayan, maraming salamat. So, tandaan nyo magbaon na kayo ng... yes po, yan ang ginagawa natin. Ayan, ng kutsara, yung uso ngayon. Yung mga thermo bottles, no? Para hindi na yung bibili tas itatapon, no? So, ayan, dito po na uubos o nagtatapos ang aming oras. So, 10:30 na po sa buong Kapuluan. So, batiin po muna natin ang happy birthday si Ma'am Tess Ayap. Maraming happy birthday po, Ma'am Tess Ayap ng ating Provincial Treasurer's Office. At syempre sa COFOL na si Christian at si Berry. Ayan, congratulations sa inyong panganay. So, siguro naman pangalawa na ba yun? Okay. So, it's a boy or it's a girl? Hindi ko napansin Boy. Ayan daw. Ayan. May junior na. Dalawa na. So, magbabait na yan. Nakadalawa na So, congratulations muli. So, dito na po. Natatapos ang aming pagbiyahe ngayong araw at bukas po. Abangan ang tambalang Millicent at Jonathan. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikas at makatao, taas noo Batanggenyo. At sa tulong ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita ang likas ng katangian ng bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po, at pinasasalamatan po natin ang ating technical team ngayong araw. Kasama po natin si Kuya Lindon, si Kuya Joshua at ang Kuya Kevin, pati na rin po ang Tito Roger. Maraming salamat po. Ayan, ang manager ng ating istasyon, si Uncle Roger. Maraming salamat po sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!